So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin ngayon itong Xiaomi Redmi 13C. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications si Xiaomi Redmi 13C. So OS out of the box, saka Android 13 siya with MIUI 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU, nakamali G52 siya. Yung variant na game test natin is 6GB RAM and 128GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayo 5,000 mAh na renewable battery na support ng 18W fast charging. At ang SRP neto is 5,499 pesos or almost 5,500 pesos. So first na lalaruin natin is Firelight 84. Ngayon yung settings niya, try muna natin i-set. Ayaw sa balance ang graphics, frame rate, extreme, resolution na high. So pagdating sa Firelight 84, tingnan nyo naman na playable siya dito sa Xiaomi Redmi 13C. Pero yun nga, sinet natin sa balance graphics. Hindi maganda yung graphics na, to be honest. Ayan, so super blurred. Pero when it comes sa performance wise, ay okay naman. Meron mga slight frame drops, pero nakakaya naman kahit paano yan ni Xiaomi Redmi 13C. So yun, makakalaro rin naman kayo ng maayos dito sa Xiaomi Redmi 13C, pero hindi ganoon kaganda yung graphics niya. So next naman is COD. So ito yung settings natin both sa Battle Royale at sa multiplayer. Graphics medium at ang frame rate high. So pagdating sa COD Battle Royale, okay yung performance dyan ni na-eliminate pa ako. Okay dyan yung performance ni Xiaomi Redmi 13C, maganda siya. Smooth naman siya, so yun, hindi pa ganun naka-optimize dahil medium graphics na available. Pero for sure ako kahit na naka-high settings to ay kaya naman ni Xiaomi Redmi 13C yan. So yun, makakalaro naman kayo mabuti ng Battle Royale dito sa smartphone na to. So pagdating sa COD multiplayer, napakaganda rin ang performance dyan ni Xiaomi Redmi 13C. Smooth siya mga J-Vlog, wala tayong experience sa any problems while playing. Ayan, yan yung movement, napaka-smooth. So yun, may enjoy nyo maglaro ng COD Battle Royale dito sa Xiaomi Redmi 13C. Multiplayer pala dito sa Xiaomi Redmi 13C. Playable na playable po siya. So ayan, pagdating sa Asphalt 9, okay din ang performance ni
Xiaomi Redmi 13C dyan. Maganda naman, meron mga slight frame drops pero manageable. At yun, nakalaro naman tayo mabuti dito at wala tayong experience sa mga sobrang lalang frame drops. So next naman is NBA 2K20 at sinet na natin siya sa high settings. Pagdating sa NBA 2K20, tingnan nyo naman. Smooth din naman ang performance na ni Xiaomi Redmi 13C mga ka-J-Vlog. No frame drops, no slow movement sign na experience. Ayan, no? So, kung NBA 2K20 pag-uusapan, kayang-kaya yan na walang kahirap-hirap ni Xiaomi Redmi 13C. So, next naman is Genshin Impact. So, first, try muna natin siya iset sa pinakamataas sa settings, of course. So, graphics high. 60 FPS at ilaw lang natin yung motion blur. So, naka-on naman siya. Okay. So, kung makikita nyo, nakagalaw ang motion blur pero may mga frame drops. Matagal, ewan ko kung sa graphics yan. So, natin makipaglaban. Pero in fairness, na-handle niya rin naman kahit papaano ang Genshin Impact. May mga frame drops, of course. Hindi siya smooth. Asahan nyo na yan. Pero playable siya. Diba? So, ngayon, try natin i-off yung motion blur. So, solid din pa rin ang G85 hanggang ngayon. So, high settings. Naka-off lang motion blur. Ayan, mas okay yung pag-movement natin or yung rotation. Dahil nga naka-off yung motion blur. So, playable siya sa high settings mga ka-J-Vlog. Ayan. All goods naman siya. Diba? So, yun. Okay pa rin talaga G85 na chipset. Until ngayon 2024. Tingnan nyo naman. Nakakalaro tayo ng Genshin Impact sa mataas na settings. Medyo yan nagiging warm pa lang naman yung smartphone. Pero asahan nyo na yan, pag nag-overheat tong smartphone, doon na tayo makaka-experience na malalang frame drops dito sa smartphone na to. Pero as of ngayon, sa aking paglalaro ng ilang minuto, hindi pa naman sobrang nag-overheat yung smartphone. So, playable ang Genshin sa high settings. Ayan, may mga frame drops, asahan nyo na yan. Dahil mabigat itong larong to. So yun mga ka-J-Vlog yung ating game test dito sa Xiaomi Redmi 13C. Kung makikita nyo naman, okay naman pang gaming itong smartphone na to. Syempre salamat yan sa chipset, the MediaTek Helio G85 chipset. Isang powerful chipset din naman yan sa budget segment na lang ngayon. Pero dati, isang mid-range chipset yan. Kaya ako, tiwala pa rin ako sa chipset yan hanggang ngayon na nakakatuwa na yan yung nilalagay na nila sa ganitong presyo. Medyo naninibago pa ako kasi before, di ba, yung G85 nakikita natin sa 7,000, 8,000. Ngayon, nasa below 6,000, below 5,000 pesos lang yung chipset na to. So, nakakatuwa kasi before yung mga ganitong smartphone na super mura, na 5,000 ang minsan ang ino-offer nila, mga mabababang chipset. So, let's appreciate yung ginagawa ng mga brands na nilalagay na yung mga medyo okay na chipset for gaming sa ganitong presyo. So, budget chipset na ngayon ang MediaTek Helio G85 dahil meron na parating na mga budget, dahil meron na mga parating na entry-level 5G chipsets. So, yon. Lahat naman ng tinest natin ay playable dito sa Xiaomi Redmi 13C. At yung maganda dito is sa ML. Dahil sa ML mga ka-J-Vlog ay available siya sa ultra graphics and high frame rate. So, pagdating sa ML, wala namang kahirap-hirap or walang kaduda-duda na kayang-kaya na itong smartphone na to. At Genshin, nagulat din ako sa Genshin dahil playable siya sa high settings. At itong tinest natin is mataas din naman kasi yung RAM, 6GB 128. Pero kung gusto nyo talaga ma-maximize yung full experience ng 13C, go for the higher variant na 8GB 256 dahil ang dami nyo na po malalagay ng mga games dyan. At syempre, malaking tulong din yung extra RAM.
sa paglalaro. So, yun, mga ka-J-Vlog, kung interesado kayo dito sa Xiaomi Redmi 13C, maganda rin naman siya i-recommend sa inyo. Napakamura, 5.5, meron na kayo 6GB 128 na smartphone. At kung interesado kayo dito, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description.